mga protocol ng ICC. Pero kumbaga, hindi tayo sakop niyan dahil matagal na tayong lumabas sa ICC, no? At yung mga abogado mismo ni PRRD, sila nagsasabi na hindi sila sakop ng ICC. Kaya nakapagtaka, no, kung bakit ngayon ginagamit nila itong Article 59. Pangalawa, Saan sinasabi niya na hindi na pwede yung habeas corpus kasi nga raw wala na dito. Again, yung argumento natin mga kababayan, mukhang imposible kasi common sense would tell us na unfair lalo na sa mga ordinaryong Pilipino na kung saan pwede tayo hulihin ng gobyerno or na kahit anong ahensya ng gobyerno nang walang warrant of arrest, then ipapadala tayo sa ibang bansa. And then, hindi na tayo makapag-question doon kasi sasabihin nila na wala na yung katawan natin. Okay, magandang araw po sa inyong lahat and welcome po dito sa ating Tatabunan PH channel mga kababayan. And nandito naman po tayo para sa ating panibagong reaction video ngayon. Ito, pag-usapan natin mga kababayan kasi ito, I think ngayong araw o ngayong linggo mga kababayan, sasagot na itong DOJ mga kababayan doon sa habeas corpus na final ng mga Duterte family mga kababayan. Ito, pakinggan natin kung anong masasabi dito ni DOJ Undersecretary Felix Tim mga kababayan. Ako kasi ito huli natin nagsisinungaling na naman mga kababayan. Nung una, nahuli na natin ito kasi sinasabi nila na sila daw yung naging ano tawag nito? Competent Judicial Authority. Yan yung sinasabi nila nung una mga kababayan at ito ngayon nahuli natin ito dito sa pagsisinungaling mga kababayan. Ito pakinggan natin. Mabilisan lang ito, maiksi lang itong video natin mga kababayan. Pakinggan natin kung ano sinasabi nila dito. Ano sinasabi ni DOJ Undersecretary Felix Tim mga kababayan. By the way, paki-like and share ng videos natin mga kababayan and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Of course, sa lahat na nakapag-subscribe na, of course, palakpakan. Okay, maraming salamat sa lahat ng nakapag-subscribe. Ito mga kababayan, pakinggan natin. Galing ito sa Net25 mga kababayan. Sana naman hindi tayo i-copyright nito. No? Palagi na tayong i-copyright mga kababayan. Okay, sige. Play natin. Tama po ba yung sinabi ni ni Attorney Torreon na kayo ang maaaring manduhan? Maaaring hindi niya manduhan, wala sa jurisdiction ng ICC. Pero yung mga local government authorities natin pwedeng manduhan ng ating Korte Suprema, mandatory injunction. Pilitin kayo na gumawa ng legal at diplomatikong hakbang. Yusek. Unang-una yung mga kasong to nakabinbin na sa Korte Suprema. Meron tayo yung rule, no? Yung rule na di kami pwede masyado magkomento dito ngayon, ano? Siguro ang masasabi ko lang ay nakita naman, no? Yung sagot namin doon sa mga habeas corpus petitions, nandun yun sa website. Sumagot na pala mga kababayan. Ako, sorry. Mali pala ako. Sumagot na pala. Kasi nga, 24 hours lang naman yung hiningi. At last week pa yun dati. Kaya nga, napagtanto ako mga kababayan. Mali pala. Sorry. So, nakasagot na pala sila mga kababayan. Okay? Ito, patuloy natin. Site ng Korte Suprema, nandun na, sinabi na namin, no, na wala nang jurisdiction dahil nga wala na sa Pilipinas, dahil wala nang kustudiya ng dating Pangulo sa atin. So tayo, hintayin na lang natin, no, kung anong sabihin ng Supreme Court. Pero kadalasan sa mga habeas corpus petitions, kung nabigay nila, kung ganun yung sagot, no, kung wala na yung kustudiya dun sa kinasuhan, at kung wala na sa Pilipinas, medyo maliwanag yun kadalasan, sa mga dating pangyayari, hindi na talaga gumana yung habeas corpus petition. Pero may pa silang kaso final, meron silang certiorari na Anong sinagot niya dito mga kababayan? Kapag ganito tingnan natin insert lang natin ito, baka makalimutan ko mga kababayan. Anong sinabi niya dito? Invalid na daw, basically. Hindi na raw gagana yung petition ng habeas corpus na kung saan nire-request ng kampo ng Duterte family na i-produce ng gobyerno yung katawan ni PRRD mga kababayan. Anya, sinasabi dito ni DOJ Yusek Felix T. mga kababayan na hindi na raw yan gagana yung habeas corpus kasi in the first place, wala na raw dito yung katawan, wala na daw rito si PRRD mga kababayan. Wala na raw tayong jurisdiction. Ito yung issue natin mga kababayan.
Okay? Hindi ako abogado mga kababayan, yet gagamitin lang natin yung basic common sense natin dito mga kababayan. Kasi usually, well of course, I might be wrong kasi common sense lang ginagamit natin dito. Posible nga naman. Naghihintay pa rin tayo sa desisyon ng korte. Pero ito yung argumento natin. Bilang ordinaryong Pilipino mga kababayan. Kasi, tingnan nyo, mga kababayan, kinuha ng gobyerno si PRRD ng walang warrant of arrest. Nag-local or domestic warrant of arrest or galing sa kahit anong korte sa Pilipinas mga kababayan. Kinuha nila, di ba? Masasabi nating illegal detention yun. Okay? At eto, ilang days na hindi pa nakikita si PRRD sa Pilipinas mga kababayan. Okay? So kaya nga, the next day nung kinuha nila, gusto ng pamilya na i-produce ng gobyerno ang katawan ni PRRD kaya nag-file ng habeas corpus. At ito yung sagot nila ng DOJ na hindi na pwede, wala ng jurisdiction kasi wala na rito yung katawan ni PRRD. Okay? So titingnan natin dito mga kababayan. Kung ganyan yung pag-iisip ng DOJ natin mga kababayan, delikado ito. Delikado. Bakit? Titingnan nyo. Walang valid na warrant of arrest or questionably yung warrant of arrest kasi in the first place walang jurisdiction. Number 2, kinuha si PRRD yung walang warrant of arrest. Number 3, pinadala sa ibang bansa, mga kababayan, na kung saan walang jurisdiction pa rin. Okay? Yan yung tatlong issue. At kung sasabihin ng Supreme Court, mga kababayan, na wala nang silbi yung habeas corpus na final, most likely, delikado kasi pwedeng gawin ulit ito ng gobyerno natin mga kababayan na kahit kaninong ordinaryong Pilipino. Diba? Mas delikado. Ito nga, former president nga ito. Ginawa nga ito sa former president. Paano na lang tayo mga ordinaryong Pilipino? So pwede nilang gawin sa atin na kung saan kukunin tayo, ipapadala tayo doon sa ibang bansa mga kababayan na walang warrant of arrest na issued by the local court, then ipapadala tayo sa ibang bansa. Then sasabihin nila na hindi na kayo pwede mag-file ng habeas corpus kasi wala na tayong jurisdiction doon sa ibang bansa na ipadala na yung tao doon sa ibang bansa. Tingnan nyo kung gaano katalino yung mga taga-DOJ mga kababayan. Ganito sila mag-isip. Again, yan kung papanigan sila ng Supreme Court mga kababayan. Kasi nga ito, analysis natin, mukhang unfair sa nag-file ng habeas corpus kapag ganyan yung sabihin. Now, invalid na yung pag-file nyo ng habeas corpus kasi nandun na sa ibang bansa. Naku, pwede palang gawin yan. Diba? Mawawala na lang tayong bigla, pinapadala tayo sa labas sa ibang bansa, and then sabihan yung pamilya natin na hindi kayo pwede mag-file ng habeas corpus kasi naipadala na sa ibang bansa, wala na tayong jurisdiction. Diba? Okay lang kung gagawin tayong doon. Bibigyan tayo ng trabaho doon. Diba? Sa ibang bansa. Paano kung ikukulong tayo doon? Ito-torture tayo doon. Ano na mangyayari sa atin? Tayong mga ordinaryong Pilipino. Of course, hindi natin to pinagdasal mga kababayan. Yet ito, kapag ganito yung pag-iisip ng DOJ, posible na mangyari ito sa ating mga ordinaryong Pilipino. Well anyway, pagpatuloy muna natin mga kababayan. Isa lang ito sa mga issue na pinupuntirya natin dito sa sinasabi ni Yusek DOJ Undersecretary Felix T. Meron pa iba mga kababayan. Pakinggan natin. Unang-unang nila final na yun, pinapasagot kami doon, itong linggo to, ihahain namin yung sagot natin, tapos tinanong natin kung ano maging kilos ng Korte Suprema. So Yusek, ito parang parang butin academic sa kaso po ni former President Duterte, yung habeas corpus. Pero may mga haka-haka na may mga arrest warrants pa pong parating pa, syempre mainit po talaga yung pangalan po ni Senator Bato de la Rosa at baka si dating PNP Chief General Abayalde. Moving forward, if this happens po, can the Supreme Court
not allow, let's say, Senator Bato de la Rosa to be arrested by Interpol to be brought to The Hague. Kung sakali po itong habeas corpus po ay ipanatili nila, i-pursue pa rin. Moving forward, so what will be the next step? Mahirapan ako sagutin yan dahil gumagalaw pa, no? Unspeculative pa naman yun yung tanong nyo, no? Kung madami kailangan mangyari bago kami tumugon dyan. Sa ngayon, tutugon pa lang kami sa Korte Suprema. Tapos huwag natin kalimutan, this is a case of first impression. So handa naman kami, no? Kung anong maging kilos ng Korte Suprema pagkatapos ng aming mga comment at pagkatapos ng mga maihain, yung mga pleadings na kailangan ihain ng mga party, tinanong natin kung anong magiging pasya ng Korte Suprema. Tapos kami, handa naman kami kumilos. Naulinigan ko po yung interview ninyo, Yusek, na sinasabi ninyo under Article 59 of the Rome Statute. Ito na mga kababayan, pakinggan natin dito mga kababayan kung ano pa rin yung palusot nila dito mga kababayan. Kasi nung una, nabara na natin ito na kung saan sinabi na sila yung competent judicial authority. Tingnan natin, pakinggan pa rin natin dito. Na yung inaresto po na tao ay dadalhin promptly before a competent judicial authority in the custodial state. Ang sabi nyo nga, kayo yon, yung mga DOJ officials po yan. In fact, si Prosecutor General was there, hindi po ba? Yes. Sa present. So, yun yung kumbaga, that requirement, you were able to fulfill that requirement. Meron po bang yon, jurisprudence? Kasi kini-question din yun, hindi po Meron. ba? Bago tayo pumunta doon, hindi naman tayo sakop ng requirement na yan. Pero tayo, Hindi daw tayo sakop ng requirement mga kababayan nung Article 59 na kung saan dadalhin dapat sa competent judicial authority kasi hindi daw tayo membro. Kung titingnan natin, medyo tama naman. Wala na way. Okay, patuloy muna natin. nagmagandang loob na tayo, sumunod na tayo sa Di ba? Nagmagandang loob lang pala tayo. Ang bait naman pala natin mga Pilipino. Nagmagandang loob lang tayo. Binigay. Kusang sinurrender lang natin yung former president natin doon sa ibang bansa, mga kababayan. Diba? Ganyan kabait yung Marcos administration, mga kababayan. Wala daw eh. mga protocol ng ICC. Pero kumbaga, hindi tayo sakop niyan dahil matagal na tayong lumabas sa ICC, no? At yung mga abogado mismo ni PRR, di sila nagsasabi na hindi sila sakop ng ICC. Kaya nakakapagtaka, kung bakit ngayon ginagamit talaga ng Article 59. Pangalawa, meron talagang jurisprudence eh. May kaso mismo doon sa ICC, no? Yung kaso ng prosecutor versus Ongwen, kung tantong si Ongwen, isang African warlord, bago siya dinala sa ICC, ay pinisenta siya sa Prosecutor General ng isang bansa doon sa Africa. Tapos, isang oras lang yata, isang oras pa lang lumipas, dinametro na siya sa ICC. Yung ICC naman, dun sa kaso yun, sinabi nila na hindi naman sila stricto eh. Basta kung ano yung mga papakabe ng bansa, yung custodial state, gagaling din na. As long as mapatunay ng custodial state yung tatlong bagay, no, na nakalagay doon sa Article 59. Sinabi ko naman, di ba, na dito naman sa Pilipinas, na yung mga fiscal, may mga pagkakataon sila din naman yung papasya eh, kung legal ng pagka-abeso sa isang tao. Kaya hindi bago to. Yun lang, no, ulitin ko lang to, na dahil masyadong talagang paulit-ulit yung kabila. Hindi tayo sakop ng Article 59, ngunit tayo ng magandang loob, at kahit within Article 59, compliant tayo dahil nga may president sa ICC. Okay, wala. Pause na muna natin dyan mga kababayan. Wala na way. Kasi ito pag-usapan natin. Punahin natin to anong mga sinasabi dito ni Yusek DOJ Undersecretary Felix Tim, mga kababayan. Una, na-discuss na natin yan na sa gitna, yung kung saan sinasabi niya na hindi na pwede yung habeas corpus kasi nga raw wala na dito. Again, yung argumento natin mga kababayan, mukhang imposible kasi common sense would tell us na unfair lalo na sa mga ordinaryong Pilipino na kung saan pwede tayo hulihin ng gobyerno or na kahit anong ahensya ng gobyerno nang walang warrant of arrest, then ipapadala tayo sa ibang bansa. And then, hindi na tayo makapag-question doon kasi sasabihin nila na wala na yung katawan natin dito sa Pilipinas. Wala ng jurisdiction kung ano pang maging desisyon ng Korte Suprema. Diba? Yan yung argumento natin. Ito, pangalawa. Nung sinasabi niya, hindi sakop tayo, kasi nga na umalis na tayo sa ICC, pwede nang hindi sundin yung sinasabi nila doon sa Rome Statute, mga kababayan, na Article 59 na kung saan ipipresenta dapat si PRRD sa isang kalimutan ko tuloy.
competent judicial authority. Yan, competent judicial authority. Yet, nagmagandang loob lang daw sila. Nagmagandang loob lang daw sila na sumunod doon at doon nila pernisinta sa prosecutor na under ng DOJ. Of course, nahuli na natin yan na isa yang kasinungalingan kasi hindi naman judicial authority yung DOJ, mga kababayan. Yet, confident pa rin sila na ginagamit pa rin nila yan. Okay? At ito, pangalawa, hindi daw stricto yung ICC. So ano ibig sabihin yan? Gumagawa sila ng batas na pwede naman pala hindi sundin. Mas mabuti pa dito sa Pilipinas. May mga batas, kung hindi ka susunod, edi makukulong ka. Diba? O, anong ginagawa nila dyan sa kanilang batas na ginawa nila, and yet pwede naman pala hindi sundin. Diba? Ito ang argumento natin, mga kababayan. Ang warrant of arrest na sinunod ng gobyerno, ay galing sa ICC. Bakit hindi mo sundin kung anong nasa instructions nila? Diba? Bakit mo sasabihin, sumunod lang kami sa warrant of arrest ng ICC. Pero since di naman kami membro, huhulihin lang namin itong tao na ito, pero hindi kami susunod sa anong mga pinag-uutos nyo. So ano yan? Selective tayo? Selective tayo, mga kababayan? Susundin lang natin kasi arrest warrant, pero yung instructions doon, paano hulihin, yung proseso, hindi natin susundin kasi hindi tayo membro. Kalain nyo yan? Ganyan klase mag-isip ito si Felix T, mga kababayan. Nako. At ito pa, sinasabi, hindi naman daw stricto. Wala naman daw pakialam ang ICC. Doon, ito nag-self-contradict siya dito. Wala naman daw pakialam ang ICC paano pinadala yung tao doon. Okay? Yet, ang sinasabi niya kasi igagalang ng ICC ang batas ng isang custodial state or local or domestic law. Batas natin, mga kababayan. Yet, ang hindi gumalang doon ay yung gobyerno mismo. So, paano gagalangin ng ICC? In the first place, yung government hindi gumalang doon. Nag-violate yung gobyerno. So, basically, meron pa rin katungkulan yung gobyerno at ang ICC na sundin yung batas natin kahit nandun na sa PRRD, mga kababayan. Ito pa, nag-self-contradict siya dito na kung saan igagalang naman daw yung ICC. Di ba? Basta nga lang raw sinunod yung tatlong bagay na nasa Article 59. Di ba? Anong sabi niya? Pwede tayong hindi sumunod doon sa Article 59 kasi hindi na tayo miyembro. Anyet, sinasabi niya dito, igagalang daw ng ICC yung desisyon ng batas natin as long as sumunod doon sa tatlong bagay na nasa Article 59. Anong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Mag-comment nga kayo dyan. Mag-comment kayo dyan ano sa tingin niyo dito. At ito pa sinasabi niya, nang magandang loob lang daw yung Pilipinas, mga kababayan, kaya isinurrender natin si PRRD. Diba? Ang bait naman talaga natin. Namimigay tayo ng tao natin, no less than former president pa, doon sa ibang bansa. Ganyan tayo kabait, mga kababayan. Diba? Naku. Ano pa kayong mga kasinungalingan ang nasa nito? Hindi pa naubos, mga kababayan. Ano pa kayang pwedeng ilabas ng mga ano kayang mga kasinungalingan ang pwedeng ilabas nitong mga nasa DOJ, mga kababayan. Anyway, mag-comment kayo dyan kung ano sa tingin nyo dito, mga kababayan, and then paki-like and share ng video natin, and then paki-subscribe na rin po sa ating channel. Okay, maraming salamat sa lahat at magandang araw sa inyo.